Magandang araw sa iyo kaibigan. Muli ito po si William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Hayaan mo na i-dedicate ko ang episode na to para sa ating mga kababayan na nasa malalayong lugar. Kung ikaw kaibigan ay isang OFW or Overseas Filipino Worker, ang mensahe ko ngayon ay laan para sa iyo. Ang earliest memories ko daw nung ako ay sanggol pa ay maghatid ng mga kamag-anak o pati ang sarili kong ama sa airport para mga ibang bansa at magtrabaho sa malayong lugar. Tuwing nakakakita ako ng mga lumilipad na eroplano sa langit nung bata pa ako, lagi akong kumakaway at binabanggit ko yung mga pangalan ng aking mga mahal sa buhay. Naiintindihan ko kahit hindi ko naman personal na naranasan ang maging malayo sa pamilya, kasi ako man ay may mga kamag-anakan na malayo sa akin na kailangang isakripisyo yung kanilang oras at panahon na hindi kami kasama. So ito ay tip ko para sa inyo mga OFW na sana makatulong man lang at maibsan yung mga lungkot na dadarama nyo habang kayo ay malayo sa inyong mga minamahal. Marami sa ating mga OFW ay nangungulila o may mga homesickness. Meron namang iba na alam ko nagkakaroon ng relasyon sa hindi nila asawa or dahil sa kalungkutan siguro ay nagkakaroon ng mga bagay na hindi siguro tama. Ating iba naman ay nagkakaroon ng mga anak na nagre-rebelde na dahil malayo sila at hindi natututukan ang kanilang mga anak dito sa Pilipinas. Malungkot. Alam ko na minsan ang kalungkutan is so real na nagiging bahagi na to ng isang bagay na nagiging problema. Pero merong pag-asa, kaibigan. Laging may pag-asa kapag pipiliin mong gawin ang tama. Kung ikaw ay nagkakaroon ng homesickness or pangungulila, I'm sure meron namang mga Filipino communities dyan sa lugar mo. Pwede mo rin sigurong ubusin yung mga oras mo na bakante para tumawag or mag-create ng mga bagong aktibidades or siguro pwede ka rin mag-ikot-ikot dyan sa bansang kung saan ka naroroon para ma-explore naman yung kultura nila sa lugar na yan. Now, kaibigan, kung ikaw naman ay nasa isang relasyon na alam mong hindi ka lugod-lugod, ito'y sana katok ng katwiran para sa iyo. Hayaan mo ako maging boses ng pagpapaalala para malaman mo na even the Bible tells us na everything is permissible but not everything is beneficial. Pwedeng lahat ng bagay pwede, pero alalahanin mo kaibigan na hindi lahat ng bagay na ito ay makabubuti para sa iyo. Lalo na doon sa mga pamilya mo na naiiwanan dito o kung meron ka mga asawa or girlfriend or boyfriend na kinakasama dito sa Pilipinas, masakit naman kung balang araw malaman nila na hindi ka pala naging tapat. So siguro tama na, meron namang ibang paraan para maibsan ang pangungulila sa mas tamang paraan. Pangatlo, para dun sa mga nagre-rebelde ang anak dahil malayo ka bilang OFW, gamitin natin ang Skype, kaibigan. Gamitin natin ang Facebook, ang FaceTime, ang teknolohiya. After all, the world right now is at our fingertips. Posible naman na pag naglaan ka ng oras sa mga anak mo, kahit malayo ka sa kanila, madarama pa rin nila ang pag-asa at pagkalinga na meron ka. Tiis-tiis lang muna at alam ko pagkakataon, darating din ang pagkakataon na kapag nakaipon ka na or nasa tama ka ng estado ng buhay, maaari ka rin namang bumalik dito or better yet, madala mo sila kung saan ka naroroon. Sana kaibigan, maging matatag ka. Kung meron ka mga problemang daraanan dyan, lagi kang kumapit sa mga pangako ng Diyos. At mula dito sa Pilipinas, pabaon namin sa iyo ang isang mapagpalang araw at sana'y lagi ka mag-iingat kung saan ka man naroroon ngayon. Paalam!